Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking share ngayon ay makikita sa Ecclesiastes chapter 5 verses 1 to 6. Huwag pabigla-bigla sa pangako. Mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang, sapagkat hindi alam ng mangmang kung ano ang mabuti at masama. Huwag kang pabigla-bigla sa panalangin. Isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa Kanya, pagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Habang dumarami ang iyong sinasabi, lalong nanganib na makapagsabi ka ng kamangmangan. Kung mangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Hindi siya malulugod sa taong mangmang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka nang mangako kaysa mangangako at hindi mo tutuparin. Huwag mong pababayaang magkakasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo sa ganyang galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi ka niya patpapalain sa anumang iyong ginagawa. Yan lang po, mga salamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga banal na salita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong ibabahagi ngayong gabi ay mula po sa Aklat ng Mga Ngaral, 5 kabanata, sa talata 7 hanggang 9. Ito po ang nakasaad. Kaya gaano man kadalas ang iyong panaginip, gaano man karami ang walang kabuluhan mong salita at gawa, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Huwag kang magtataka kung makita mo ang mahirap ay inaapi ng mga nasa kapangyarihan. Alalahanin mong ganoon din ang ginagawa ng nakatataas sa kanila, at bawat pinuno ay may nakasasakop ding mas mataas na pinuno. Sa isang lupaing puno ng kasaganaan, ang hari ang may pinakamainam na kalagayan. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Tayong sa amang lumikha lamang po ang pinakamataas na papuri at pasalamat. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Mga Ngaral, chapter 5, verses 10 to 14. Ang taong maibigin sa pera at iba pang kayamanan, kailanman ay hindi masisiyahan. Wala rin itong kabuluhan kung dumarami ang kayamanan mo. Dumarami rin ang nakikinabang nito. Kaya wala kang mapapala sa kayamanan mo, kundi magpagmasdan lang ito. Mahimbing ang tulog ng isang manggagawa, marami man o kaunti ang pagkain niya. Pero ang mayaman hindi makatulog ng mahimbing dahil sa kanyang kayamanan. May nakita akong hindi maganda rito sa mundo. Ang kayamanang iniipon ng tao ay nakapagpapahamak sa kanya. Nauubos ito dahil sa hindi mabuting negosyo at wala nang matitira para sa mga anak niya. Amen. God bless po. Hello po, good morning. Ang aking Bible verse for today is from the book of Ecclesiastes, chapter 5, verses 15 to 17. Kung paanong tayo'y walang dala ng isilang dito sa daigdig, wala rin tayong madadala pagpanaw natin. Wala tayong madadalang anuman sa ating pinagpaguran. Narito pa ang isang mahirap isipin. Kung ano ang ayos ng tayo dumating, gayon din ang ayos sa ating pag-alis. Nagpapakapagod tayo, ngunit wala ring napapala. Bukod dito, ang buhay natin ay laging may alinlangan, puno ng pagkabalisa, hinagpis, galit at karamdaman. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po, isang mapagkakalang araw po muli sa ating lahat. At tayo po ay nasa Ecclesiastes chapter 5 verse 18 to 20. Sabi po dito, narito, ang nakita ko mabuti at marapat ang kumain at uminom at tamasahin ang kabutihan lahat ng pagpapagal na pinaghirapan ng tao sa ilalim ng araw sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay na ibinigay ng Diyos sa kanya, sapagkat ito ay ang kanyang bahagi. Gayon din sa bawat taong binigyan ng Diyos ng kayamanan at mga ari-arian, at binigyan din siya ng kapangyarihang tamasahin ang mga ito. Tanggapin ang kanyang bahagi at magalak sa kanyang pagpapagal, ito ay kaloob ng Diyos. Sapagkat hindi niya gaanong alalahanin ang mga araw ng kanyang buhay dahil pinanatili ng Diyos na masaya ang kanyang puso. No? So dito makita po natin, no,
lahat ng mabubuting bagay po, ito po ay galing sa Diyos. Ito po ay kaloob ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi lamang ang kayamanan, ang biyaya, kundi apat ang kakayahan natin, no, na tamasahin yung kasiyahan. So, masayahan po tayo, no, doon sa bunga ng ating pagpapagal. So, ibig sabihin, pinapayuhan po tayo ni Solomon na magpasalamat at magalak po tayo sa pagpapalang ibinibigay ng Diyos. Dahil sa halip na maging magkaganat na higit pa, tayo po ay magpasalamat, no?